For today's video nga ay maglilinis kami ng likod bahay dahil magbi-business nga kami ng bantres. As you can see nga dito sa ating video ay merong mga kulungan ng baboy dahil dati nga ay nag-alaga sila ng mga baboy. Yun nga lang ay nagkasakit yung mga baboy kaya natigil silang mag-alaga. Hanggang sa naging tambakan na nga lang to ng kung ano-ano. Ayan, sinimulan ko na nga maglinis dito. Hindi ko na nga lang na video yung umpisa nito kasi nung una ay tinanggal niya yung mga gamit na nakatambak dito. Inabot nga rin kami ng 2 araw para malinis tong buong lugar kasi ang dami talagang tambak. Hindi nga lang pala baboy yung inalagaan nila dati, nag-alaga din yung mama ni Intoy ng mga bantres. Kaya sa kanya kami humingi ng guidance kung ano yung mga kailangan naming bilhin, ano yung mga kailangan kainin ng mga manok. At ito na nga ang resulta ng aming paglilinis. At ito naman yung day 2 ng aming paglilinis. Tingnan nyo naman mga kainday at kaintoy kung gaano kadaming tambak ang kailangan naming alisin dito sa lugar na to. Pinagtulungan na nga naming dalawa kasi kung siya lang ay naku aabutin tayo ng siyam-siyam. May kita niya may pintuan, may bintana, may mga crates. So yan yung mga pinagtanggalan nung ginawang bahay yung crates naman kaya marami kasi nagtitinda nga rin sila ng mga bote. Ibabagsak sa kanila maduduming bote tapos ibebenta nila yon ng malinis na. Yung bumibili ng mga bote sila yung mga nagbabagsak ng mantika, suka, toyo, pati sa palengke o kaya sa supermarket dito sa Nueva Ecija. Kung titignan nyo nga tong video mga kaindet kaintoy ay parang inabot lang kami ng ilang minuto pero sa totoong buhay inabot din kami ng ilang oras para maglinis niyan. Pero worth it talaga yung before and after ng paglilinis namin. Sobrang sarap sa pakiramdam. Kasi alam namin na after all these hard works ay mauumpisahan na namin yung gusto naming business. Sana nga lang ay mag-click at tumagal tong naisip namin gawin. Kasi nga yung naipon kong pera ay ginawa naming puhunan para dito dahil nag-resign na nga ako sa work ko na sobrang toxic. Sa edad ko ng 21 ay mas pipiliin ko ang peace of mind kaysa yung may work ka nga pero sobrang toxic naman, diba? Yung tipong nakaka-drain talaga physically and mentally. Although work from home lang yun, kada papasok ako lagi kong sinasabi, gusto ko nang umuwi. Ano daw? Gusto ko na mag-out, ganon lagi yung nasa isip ko tuwing papasok ako. So yun, tinapos ko na kaysa naman maging burden pa ako sa team dahil minsan napapa-absent nga ako dahil ayoko talaga. Ayan, balik na tayo dito sa paglilinis namin. So malapit na kaming matapos, tatanggalin din ni Intoy iyang mga bakal na yan. At ito na ang resulta. Tananang wala pa. Ayan pala. Ay, inalis ko na nga yung paligid niyan. Tapos sobrang alikabok talaga. Hindi ko naisip na pwede palang pasain na lang ng tubig para mas madali. Ewan ko sa'yo, pinahirapan mo yung sarili mo. Intoy ka talaga eh. Ayun no, pwede palang ganyan lang. Intoy, di mo sinabi, di ba? Pinahirapan pa ako magwalis. Ayan, so inaalis lang niya yung mga alikabok, ayan yung mga dumi-dumi sa paligid. Ayan, natapos na nga kami maglinis at ito na ang resulta. So after nga namin maglinis, ay ikakabit naman namin tong blue sack na nabili ko lang sa online. Importante nga na mapalibutan namin tong buong lugar ng blue sack para hindi mapasok ng pusa and of course, pagka bata pa nga lang daw yung mga bantres, kailangan kulob na kulob sila. So lahat nga dito, lahat ng paggagawa, pagkakabit, ay kaming dalawa lang ang gumawa. Hindi na kami nagbayad ng tao para makatipid kami. Since caring naman talaga namin pagtulungan yan. Hindi ko na nga nakuhaan ng video pero ayan, naikabit na namin yung side na to. Tapos sunod naman is yung sa likod. Dito sa likod yung pinaka-challenging kasi medyo malaki nga tong part na to at isang kahoy nga lang yung ginamit niya para ikabit yan. Nakaka-enjoy na nakakapagod talaga tong ginagawa namin pero sobrang worth it naman. Yan, at habang ginagawa nga namin to ay naisipan naman ng tita nila na kumuha ng duhat dito sa likod bahay. Yan nga lang din talaga ang kagandahan pag dito ka sa probinsya nakatira, libre lang ang prutas. Abot kami mo nga lang ang pangarap mong duhat. Ayan, sobrang baba. Pwedeng-pwede mo na kainin. Hanggang dito na lang muna. Paalam!